the best pa rin po ay dumiretso na ho kayo sa inyong mga doktor. Kasi unang-una, hindi naman ho ninyo alam kung ano po ang pinakadahilan kung bakit kayo nilalagnat. It may be an infection, totoong infection, pero ito ho ba ay viral ang infection o bacterial? So, the best pa rin po pumunta ho kayo sa pinakamalapit na doktor ninyo at magpatingin kaagad. Kasi kung talagang dengue, na magagawan ho kayo ng mga test, no, para malaman kung posibleng dengue nga ho ito. At kung dengue nga po, then unang-una kung mild lang naman ang symptoms ninyo, then makikita din po na kung kakailanganing admitin kayo o hindi, no? Ngayong buwan nga, ano bang tema natin? Kaugnay nga po dito sa Dengue Awareness Month. Yes, kasi alam mo, Jay, yung ngayon ay buwan na ng Hunyo, no? And we expect na maraming pag-ulan na mangyayari. So ito na yung ina-expect namin na magkakaroon tayo, na makakakita tayo, no? Umpisa na ng pagkita natin ng maraming kaso ng dengue dahil maraming mga magiging mga tubig na naiimbak, ano, o kaya na nag-stale, so, sa mga iba't ibang parte ng ating community, no, na maaaring maging pugad, no, ng pagdami ng mga lamok. At ito mga lamok, ito yung talagang nagbibigay sa atin ng infection na once na makagat tayo, tapos may nandoon yung dengue virus, no? So, pwede tayo magkaroon ng dengue. Opo, Doc, mayroon bang klase lang ng lamok na, ano bang mga klase ng lamok na posibleng nagdadala nga ng itong sakit itong dengue? Yes, yun sa pag-aaral, ano, ang lamok na nagbibigay ng sakit na dengue, usually ito ay yung tinatawag naming Aedes aegypti, no? Ito yung lamok na kumakagat kapag umaga, no? Hindi sa gabi. So usually pag kayo yung nakagat sa umaga, ito yung pwedeng magbigay sa atin ng infection. So ibig sabihin, kapag may makita kang lamok dyan tuwing umaga, magdududa ka na o baga mag-iingat ka na kasi posible yan ay may dalang dengue. Yes, oo, tama ka, no? Kaya importante po, siguro ang pinakauna-unang prevention, ano, siguraduhin natin na walang magpupugad na mga lamok o hindi ho mag-grow yung community ng lamok para para makakaiwas ho tayo dun sa lamok na magbibigay sa atin ng infection. Opo, gaano ba katagal, Doc, bago mo maranasan yung mga sintomas after mong makagat ng lamok? Sandali lang, ano, usually nag-uumpisa sila siguro mga 4 o 10 araw pagkatapos na maibigay sa atin yung virus, ano. At itong mga sintomas na mararamdaman natin pwedeng tumagal ng yung mga 5-7 araw, no, or even 1 to 2 weeks, no. Pwedeng gumaling naman tayo in 1 to 2 weeks, no. So hindi lahat naman, actually 50%, no, ng mga magkakaroon ng dengue, hindi naman necessarily na magkakaroon ng yung tinatawag nating nakakabahala, no, yung severe na dengue infection. So karamihan pa rin ho sa atin, ang symptoms lang ay mild or maybe no symptoms at all. Kahit nakagat ka at nabigyan ka ng infection, maaaring wala ka ring symptoms. Yung mga karaniwang sintomas, Doc, ano ba yung madalas na napapansin o nararamdaman ng mga sintomas ng mga nakagat po ng lamok? Yes, usual, of course, yung mataas na lagnat, ano, sumasakit ang ulo, severe headache, tapos kadalasan meron ding mga pananakit sa mata, may mga muscle and joint pains, no? Yung parang katulad lang din ng flu, no? Lagnat, headache, muscle and joint pains. Pero ang pangkaraniwan dito sa dengue, meron din kasamang pwedeng parang nasusuka, naduduwal sila o talagang nagsusuka na. Tapos pwedeng magkaroon ng rash, no? Ito ay usually ang mga simptomas na makikita, no, once na ma-infect tayo with the dengue virus. Opo, nabanggit po ninyo yung lagnat.
lagnat, no? Mataas na lagnat. Papaano ba natin malaman na yung lagnat na nararanasan ng isang tao dahil po sa dengue? Wala ho tayong puwedeng ano, no, lahat ho ng klase ng lagnat, it only means na meron ho tayong, infection, ano. So, kailangan ho magpatingin ho tayo sa doktor lalo na kung umabot ng 2 o 3 araw na 'yan, kailangan talaga ay magpatingin na kaagad sa doktor para ho malaman natin kung ano yung klase ng infection na na meron tayo. Jay, kasi hindi naman lahat ng klase ng lagnat ay dahil lamang sa dengue, no? So napakadami pa. Pwede nga, sabi ko nga kanina, pwede kang flu kasi uso na rin yan, ano? Ine-expect na namin ngayong ding pagdating ng tag-ulan, marami na ring flu, no? So hindi lamang flu ang ating tinitingnan sa ngayon, binabantayan, kung hindi pati din yung kaso ng dengue. Kasi lahat ng ito ay ina-expect natin pwedeng mangyari. Bukod diyan, ano, syempre sa tag-ulan, pwede kang magkaroon ng pagbabaha na pwedeng pag ikaw ay naglusong diyan sa tubig ng baha, hindi ka rin magkaroon ng leptospirosis. So, gusto ko nang ipaabot sa ating mga kababayan na kapag kayo po ay nilagnat, kailangan talaga magpatingin ho kayo sa isang doktor para unang-una malaman ho natin ano ang cause ng infection ninyo at nang kayo po ay mabigyan ng nararapat na treatment, no? Of course, ang dengue kasi is a viral infection. So wala ho tayong antibiotic na ibinibigay dito sa dengue. So talaga kaya ang pinaka-importante po ma-prevent ho natin yung pagkakaroon ng dengue. And the best way na mapiprevent natin ang pagkakaroon ng dengue ay yung siguraduhin na hindi magkakaroon ng maraming lamok sa paligid natin dahil ang lamok ang pinaka nagdadala ng infection. Opo, madalas ho ba o ano ba yung madalas na age bracket or group, Doc, na natatamaan nitong sakit na dengue? Naku, ang lamok naman hindi mamimili, no? Puwedeng bata, puwedeng matatanda, no? So, but mas marami tayong nakikita talaga sa mga kabataan. Maybe dahil like let us say, lalong-lalo na ngayon, no, magpapasukan na, no? So, hindi ko lang alam kung yung area doon sa ano, sa kanilang mga classroom, no? Alam naman natin minsan matagal na yang hindi nagagamit. So maraming pinugaran na yan ng ano ng lamok. So yan ang magiging problema kung yung mga lamok na yan merong dengue virus, so maisasalin ho yan sa mga tao. So kaya mas marami ho nakikita ho tayo mga bata, no? Mas marami ang batang nagkakaroon ng dengue kaysa ho sa mga matatanda. And of course, no, syempre mga matatanda mas ano po, no, matured na po ang panlaban sa mga infection, no, yung immune system. So kaya mas kaya ho nating labanan ang dengue. Pero hindi spared ang mga matatanda sa sa dengue infection. Yan, oo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Doc, yung gamot ba, meron ho bang gamot o bakuna ba laban dito sa dengue? Wala ho tayong gamot na pwedeng ibigay sa dengue because it is a viral infection, no? Kakaunti lang ang mga viral infection na may antiviral, yung mga gamot, no? So, itong dengue wala po. But meron hong na-develop na ano na bakuna katulad ho nung Dengvaxia. But actually, I think it's not already wala na po yan sa market, no? But meron po akong narinig noon na may padating na bakuna na mas maganda as less ang ano ang mga adverse effects nito. So siguro ho mas maganda na bantayan ho natin kasi ang bukod doon sa pagpigil sa pagdami ng lamok, no, ang isang mabuting pamamaraan para mabigyan ho tayo ng protection ay sa pamamagitan din ho ng bakuna. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Hi, Admar. Opo. Tama po ba na mag-iwas tayo sa mga dark na klase ng kulay na suot, like kagaya sa itim po dahil ito yung malimit, parang gusto ng mga lamok dito sa mga ganitong klase ng kulay ng damit. Tama po ba yan, Doc, na iwasan itong mga ganitong klase na kulay ng damit, lalo na sa panahon ng tag-ulan?
Parang wala ho yatang scientific evidence yan na yung depende doon sa klase, yung kulay ng gamot, ay ng damit na suot mo. Pero ang pinaka-importante kasi diyan yung pamumugad ng lamok, no? So kaya itong tag-ulan, no, minsan 'di ba pag umulan may mga container tayo, no, na naririyan na nalalagyan ho yan ng ano ng tubig, at yung tubig na yan pag parang na-imbak, ano, tapos hindi naman ho natin tinapon yung tubig na yan. So diyan hong tubig na na-imbak na yan po yung pamumugaran ng ano ng lamok, no? And then of course, minsan nagkakaroon ho tayo ng mga shortage in water supply. So mas madalas nag-iimbak ho din tayo ng tubig, no? Yan tubig na yan kapag iniwan ho natin na nakatiwangwang, no, na hindi ho natin tinakpan, then diyan po mag-uumpisa yung paglago ng mga lamok. So it doesn't also matter kung ang tubig ay malinis, kasi kahit ho malinis ay pwede hong diyan pamugaran ho yan ng lamok, no? So importante, pinaka-importante ang pag-iwas sa pagkakaimbak ng mga tubig. So pag tag-ulan, siguraduhin lang ho natin, no, kung meron pa tayong mga parang pile of water diyan sa ating sa kalooban ng ating bahay, siguraduhin lang hong linisin ho natin yon, alisin ho natin yung nag-ipon na tubig, no, kasi yan ho ang pinag-uumpisahan ng dengue infection. Opo, at alam naman po natin na Doc, sa mga Pilipino na mahilig po sa tinatawag na self-medication, nabanggit mo nga, pag nagkaroon ng lagnat, marami ng mga haka-haka yan. At alam natin, ang lagnat ay hindi sakit, kundi sintomas lamang po. At andyan yung, lalo na sa mga probinsya, yung paggamit ng mga tawa-tawa. No? Ano ba ang, meron na ba tayong mga, ano, iba pang mga herbal na mga pag-aaral ukol dyan? O mas best pa rin, na once nakita itong mga lagnat, mataas na lagnat, mga rashes, wag nang mag-atubili at diretso na agad sa doktor po? Yes, ang pinaka-the best pa rin po ay dumiretso na ho kayo sa inyong mga doktor. Kasi unang-una, hindi naman ho ninyo alam kung ano po ang pinakadahilan kung bakit kayo nilalagnat. It may be an infection, totoong infection, pero ito ho ba ay viral ang infection o bacterial? So, the best pa rin po, pumunta ho kayo sa pinakamalapit na doktor ninyo at magpatingin kaagad. Kasi kung talagang dengue, na magagawan ho kayo ng mga test, no, para malaman kung posibleng dengue nga ho ito. At kung dengue nga po, then unang-una kung mild lang naman ang symptoms ninyo, then makikita din po na kung kakailanganing admitin kayo o hindi, no? Pinakamaganda po para sa lahat ng mga nagkakadengue, moderate or whatever, siguraduhin lang hong well-hydrated kayo. Kasi yun ho ang pinaka number one na kailangan siguraduhin ho natin once na nagkaroon ho tayo ng infection. Of course, kapag ano po ay kailangan obserbahan ho, kasi the moment na nawala po ang lagnat, diyan po ine-expect ko natin yung mga platelet count ho na ninyo maaaring bumagsak. Yung platelet count po, siya po yung nagsisiguro na yung integrity ng blood vessel natin ay ma-maintain natin na intact, no? So, importante po na talagang magpatingin ho kayo sa doktor, dahil yung doktor alam ho ang gagawin kung sakasakali man na kayo ay may dengue, at kung hindi naman dengue, then mabibigyan ho kayo ng nararapat na gamot po. Opo, Doc, pag kung sakali mang gumaling na mula sa dengue ang isang tao, possible pa bang tatamaan pa siya? I mean, uulit, pabalik-balik, possible pa yon? Yes po, kasi 4 po ang strain ng dengue. 2 po dito nagkakos ng mild lang na symptoms. Tapos ang 2 po ay pwedeng mag-cause ng severe infection. So mas madalas po sa una, mas madalas mild infection lang po. Yung pangalawa, doon po tayo, syempre kung baga sa ano, yung isa, sabi ko sa inyo, 4 no? So may 3 pa po matitira. Most likely the likelihood, dahil isa na lang po dyan sa 3 ang mild, tapos 2 po yung pwedeng mag-cause ng severe. So the likelihood na yung pangalawang infection mo, yung severe ang makuha mo, mataas din po.
O huli na lang, Doc, yung 4S strategy nga ng Department of Health, po pwede ho ba ninyong maipaliwanag at maalala ng ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito? Nako, ang pinaka-importante lang ho talaga ay siguraduhin hong malinis ang kapaligiran ho natin. Siguraduhin ho nating hindi ho tayo kakaroon ng pag-iimbak ng tubig. Kung mag-iimbak ho tayo ng tubig, lalo na dahil kailangan natin ito sa mga pang-araw-araw na pangangailangan natin, siguraduhin lang ho natin na yung naimbak ho natin ay meron hong takip para hindi ho pamugaran o pagmulan ng paglago ng mga lamok. Ngayon, doon naman ho sa mga ano natin, yung mga kanal ho natin, siguraduhin ho nating nalilinis ho yan, na hindi ho naiipon yung tubig. Kasi po, yan hong pagkakaipon ng tubig. Yan po ang pinagmumulan ng pagdami, paglago ng lamok. So, yun ho ang pinaka-importante lang, whatever it may be, of course, kailangan din kung may maramdaman, pumunta na ho kayo kaagad sa pinakamalapit na health center ninyo o sa pinakamalapit na doktor ninyo.